gawin. Salamat po sa pagkakataon na kami po'y nabibigyan ng panahon, ng opportunity na maibatin ang lahat ng salamat at pagpulit sa iyong banal na pangalan. Hayaan niyo po na minsan pa bago pa magtapos ang taon na ito, kami po'y muling makapag-alay ng papuri sa iyo, Panginoon. At mapasalamatan ka natin sa lahat ng mga katakilaman, kabutihan na ginawa niyo po sa isang buong taon na kami po ninyong iningalan at inampala. Minsan pa, Panginoon, sa pakikinig namin ng iyong salita, ay mas lalo pa kami maging handa sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Gawa ang aming pag-ibig sa iyo ay mas lalo umiling, umalang, ang aming pong pagtitiwala at pagkakakilala sa iyo ay mas lalo lumayan. Minsan pa po, Panginoon, sa pakikinig namin ng iyong salita, alam po mga pangangailangan ng bawat isa ay katagulinawa ng iyong presensya. Patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan na gawa at ang mga naging pagkukulang namin, Lord, ang iyong pong kahabagan ang siyang pagpuno sa amin sa amin. Ngayon po ang aming pong mga personal na kahilingan sa gabi ito ay malamang po ay inaangkin namin kinatawag po sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot na langin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na Kristo. Kung kayo po ay may dalang Biblia, kayo po yung inaanyayahan na ito po yung buksan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanatang 3, talatang 10 hanggang 11. Luke chapter 3, verse 10 to 18. Tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano pa ang dapat namin gawin? Sumagot siya sa kanila, sino ang mayroong dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Ganyan ang gawin ng sino mang may pagkaan. Dumating din ang mga maninigil at pulis upang magpapautismo. Sila'y nagtanong sa kanila, Guro, ano po ang dapat namin gawin? Huwag kayong sumingil na higit sa dapat sinilin tuloy niya. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami naman po, ano ang dapat namin gawin? Huwag kayong kukuha ng pera at inuman ng sapilitan o sa pamamagitan at hindi makatwirang parapang. At masiyahan kayo sa inyong sweldo sa dunya. Nananabig noon ng mga tao sa pagdating ng Kristo, inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito, sinabi niya sa kanila, binabautismo kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya higit na makapangyarihan kaysa akin. Hindi man lamang ako parating dapat magkalat ng sintas ng kanyang sandalias. Hawak na niya ang taray-taray upang naisin ang bingkan at upang ipunin ang trigo sa kanyang kamay. Ngunit ang iba'y susunugin sa apoy na di namamatay ng kailanman. Marami pang bagay na pinangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag ng magandang balita. Mga minamahal ng magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang pagkakabasa ng pwede na po kayong magsupo sa presensya ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo po ng Adviento. Amen. Ang tema po ng Advent ngayon is rejoicing mga kapatid. Kung babasahin niyo po ang first reading, Salmo 2, pati na po yung second reading, makikita niyo po yung isang tema dito, yung word na rejoice, magalak. Ang liturgy kasi meron siyang sinusundan na tema eh. Kung mapapansin nyo mga nakaraang week, yung preparation, Advent kasi ang ibig sabihin pagdating, arrival. So preparation sa pagdating po ng ating Panginoon, at yun yung major theme. Ngayon po, mapapansin po natin dito sa lingguhang pagbasa o sa ating pong Sunday Gospel, yung tema po ng kagalakan. Sa kabila po yun ng hindi mga magagandang pangyayari sa iba't ibang tao na nagsalita na dapat ang isang
taong nagtitiwala sa Diyos, hindi mawala yung kanyang kagalakan sa kanyang puso. So, Advent is a time for joy. Hindi lang po dahil ina-anticipate natin yung kapanganakan po ng ating Panginoon, kundi dahil alam po natin, kasama na natin ang ating Panginoon. Ang kanya po kasi pagdating ay, merong series. Dumating siya bilang tagapagligtas sa mga Hudyo, ngunit hindi po siya tinanggap, siya po ay na-reject. At siya'y darating uli, mga kapatid, upang ganapin or malubos yung pagliligtas na kanya pong gagawin, hindi lang po sa mga Hudyo, kundi sa lahat po ng tao tatanggap sa mabuti pong balita. Amen? Now, sa pong Kristiyano, ang joy kasi ay mas malalim po compared po sa happiness. Ang happiness kasi, it depends on happenings. Amen? Kunyari, may bago siyang cellphone, o kaya niregaluhan siya ng rose ng kanyang boyfriend, o kaya masagana yung kanilang Noche Buena. It depends on the happenings, kaya happy. Pero ang joy kasi, ang rejoicing kasi mga kapatid, kahit po hindi maganda yung sitwasyon, ngunit may kagalakan ka na galing po sa Panginoon. Amen? So, joy does not come from the absence of sorrow, pain, and trouble. Kundi sa awareness mo na kasama mo at alam mong ginagabayan ka po ng Panginoon. So let's say for example, yung pahayag po ni Propeta si Zephaniah, mga kapatid, or Zephaniah. Ang sabi niya po sa kanyang bayan, "Shout for joy, O Zion! Sing joyfully, O Israel." Yan pong prophetic proclamation na yan, mga kapatid, ay sinasabi po ng propeta in Jewish exile. Kasi po, nung time po na ito, sila po ay ginawa ng alipin ng Babylon. Pero ang kapahayagan po, itong propeta na ito ay magalak kayo, bayang Israel, sapagkat darating ang isang tagapagligtas. Amen? So, ganun din po sa Salmong Tugunan. Ang sabi po dito, mga kapatid, "Shout with exultation, O city of Zion, for great in your midst is the Holy One of Israel." Kaya nga po, sabi dito sa ating pong readings, akala ng mga tao, si Juan Bautista na, yung Kristo na kanila pong hinihintay. Kasi alam po nila na sa madilim na kabanata, sa madilim na history o kasaysayan po ng Israel, ay meron pong isusuko ang Diyos na magliligtas po sa kanilang bayan. Bibigyan ko lamang po kayo ng maikling background kung bakit po ganun na lamang po kasabi, kauhaw ang mga Hudyo sa pagdating po ng isang Kristo. Kasi po, pagod na sila sa iba't ibang imperyo na gumugug sa kanilang bayan. Dumating ang Assyrian Empire, dumating ang Persian Empire, dumating ang Babylon, at sa panahon po ng ating Panginoon ay ang Roman Empire. For almost 100 of years, talagang ang Israel po ay hindi na po bansa ng time na ito eh. Sila po ay naging province na lamang po ng Rome. Ginawa na lamang silang kabisera. Nawala na po sila ng identity. Kaya ganoon na lamang po yung kanilang pananabik na maibalik sila sa dati po nilang maayos na status na sila po ay malaya. At merong isang hari na mag-govern sa kanila. At ang ina-expect po nila na yon ay isang hari na ang kanyang kingship, ang kanyang kingdom ay forever. Wala pong katapusan, mga kapatid. So, ang tinutukoy po nun, walang iba kundi ang ating Panginoon. Na hindi rin naman nilang na-recognize kasi ang iniisip nila ay earthly kingdom. Ang mindset nila ay isang king na kayang i-dethrone ang Roman rule o ang Roman power, mga kapatid. Now, si Paul sa second reading, ini-echo niya rin eh. Mula po sa sulat niya sa mga taga-Pilipos, sabi niya, "Rejoice in the Lord always.
I shall say it again, rejoice in the Lord. Magalak kayo lagi. Inuulit ko, magalak kayo. Pero, yung po ay isinulat ni Paul habang siya po ay nakabilanggo. Amen? Siguro, kung iba sa atin dahil sa pagmimisyon, pangangaral, ay ipakulong, parang baka isumpot pa namin sa Diyos eh. Diba? Naglingkod ako sa iyo, tapos bandang muli, makukulong pala ako. Pero, ang hope ni Paul, hindi para sa kanyang sarili kasi dadaan siya ng paglilinis, dadaan siya ng trial, at alam niyang ma-execute siya eh. Ang letter na kanyang ginawa ay para palakasin po yung pananampalataya ng mga Kristiyano na nasa Ephesus. Amen? Bagamat siya ay nakakulong. Amen po? So, Paul was in prison when he made this appealing letter of rejoice. Na kahit ganito ang aking kalagayan, huwag kayong panghinaan ng loob na nakakulong ako. Kasi para nga kay Paul, malaking karangalan na makabahagi sa naging pagdihira po ng ating Panginoon. Amen? Kaya po sa ating Ebanghelyo, ine-explain din po at ine-emphasize ni John the Baptist na ang tunay na kagalakan ay kapag buong puso kang nagko-commit sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa ipinapagawa sa iyo. Kasi itong si John the Baptist, bandang muli, magpupugutan siya ng ulo eh. Amen? After niyang i-introduce ang Messiah, makukulong na siya, mapupugutan na siya ng ulo, and that's it. Tapos na yung kanyang misyon. Pero buong puso niya po yung ginampanan. Amen po, mga kapatid. Kaya po, ang panawagan po ni Juan for repentance, mga kapatid, it is also a call of joy and restoration. Bakit joy? Sapagkat yung mensahe niya para ihanda ng daraanan ng Panginoon, ang magiging epekto nito ay manunumbalik ang relasyon ng mga anak sa kanilang ama. Ang relasyon ng kanyang bayan sa bayang Israel, sa Diyos na nagtalaga sa kanila, mga kapatid. Amen? Tandaan niyo po, ang repentance na tinutukoy po ni John the Baptist dito, hindi lang po yung repent na para bang guilty ka, nagre-remorse ka, yung para bang dalang-dala ka sa nangyari. Hindi. Ang tunay po na pagsisisi na hinahanap po ni John the Baptist ay nangangailangan po ng bunga sa na ipapakita sa iyong kapwa na hindi mo dapat dayain sa paniningil ang iyong kapwa, masiyahan ka na sa iyong sahod. Merong fruit bearing na hinahanap po sa genuine repentance na pinapangaral po ito pong si Juan Bautista. Amen? Kaya po yung expectation po sa Messiah ng mga tao, sabi nila, naku, parating ng tagapagligtas, ano ang dapat namin gawin? Ine-explain po ngayon nitong si Juan Bautista na ganito ang inyong dapat gawin. Kailangan kayong magkaroon ng justice, ng katapatan sa trabaho na inyong ginagawa, ng paglilingkod sa inyong kapwa. Amen? Kasi ang isang tao na tama ang ginagawa, wala siyang dapat ikatakot pagdating po ng panahon ng judgment. Ang tao po na takot na sila po ay mahuli anytime na halimbawa nahuli ng asawa ang kanyang misis sa kwarto. Ilang taon siyang nag-OFW, halimbawa. Ilang taon siyang sumakay ng barko. Biglang sinorpresa niya yung kanyang asawa. Pagbukas niya ng kwarto, laking gulat niya sapagkat nadatnan niya yung kanyang asawang nagro-rosaryo. Kala niyo kung ano na. Amen? Ang tao po na gumagawa ng tama, ng makatarungang bagay, wala na naman dapat ikatakot anytime na dumating po ang paghuhukom. Anytime na bumalik po ang ating pong Panginoon. Amen? Now, yung transformation po na hinahanap
mga kapatid, ito po ay katulad po ng 180 degrees na pagtalikod sa kasalanan. Hindi kasi pwedeng magsisi ka lang tapos hindi mo layuan yung kasalanan. Pwede ka pa rin matempt. Kaya nga po ang ipinapangaral niya, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at alimdan ninyo. Kailangan mong mag-move forward patungo po sa ating Panginoon. Kasi kung hindi mo rin lalayuan ang kasalanan, pwede ka rin makalawin. Pwede ka pa rin bumalik sa dati mong ginagawa. Alam niyo ho, sa first reading, kung babalikan po natin, sabi po ng ilang Bible scholar, nung prinoplisay ni Zephaniah, yung sinasabi niya na, magalak kayo, bayang Israel, sila po ay nagdaraan sa panahon ng gloomy day. Pag sinabi kong gloomy, madilim. May iba pang word pero nakalimutan ko na Basta parang makulimlim pala, makulimlim po mga kapatid. Ang prophecy po ni Zephaniah mga kapatid ay nahahati po sa apat na parte mga kapatid ko kay Kristo. Doom, violence, gloom, at yung pinakahuli ay yung hope mga kapatid. Pag-asa. Na sa kabila po ng kadiliman, sa kabila po ng violence na kanila pong nararanasan dahil nga po sila ay pinahihirapan, pinapatay yung mga tao, mga kababaihan, mga bata sa kanila, meron pa rin pag-asa sapagkat ang pangako ng Diyos, siya po ay magpapadala ng isang hari na magliligtas sa kanilang pong bayan. Amen, mga kapatid. So, ang pinakabuod talaga ng reading na ito ay pag-asa, kagalakan. Sa kabila ng mga mahihirap na sitwasyon po na ating pong nararanasan, mga kapatid. Amen? Zephaniah is speaking to a people who have been burdened with war, destruction, and displacement, mga kapatid. Sila po ay bugbog na sa iba't ibang mga lahi na nakikipagdigma sa kanila. Kasi alam niyo po, ang bayan ng Israel, ang Southern Judah, mga kapatid, yan po ay napapaligiran ng iba't ibang mga tribo, ng iba't ibang mga lahi, na sila po ay dinidigma palagi. Napakahaba po ng panahon na walang kapayapaan ang Israel. Amen? Hanggang ngayon, pinagtutulong-tulungan pa rin yan ng iba't ibang bansa na nakapaligid po sa kanila, mga kapatid. Kaya po, in-explain po ng prophet na ito that the Lord has removed the judgment against you. Kung bakit nila nararanasan yung kabi-kabilang mga digmaan, salo sa kanilang bayan, yun po ay dahil po yung mga ancestors nila ay hindi po naging faithful kay Yahweh. Kaya po yung consequence po ng mga digmaan, ng mga violence na nagaganap po sa kanilang bayan, mga kapatid, yun po ay isang senyales na pinarusahan din sila ng Diyos. Pero hindi sila dapat mawala ng pag-asa sapagkat yung kanilang pag-aapuha mula sa kadiliman upang makakita ng liwanag, ang Diyos po ay i-deliver sila from evil. Ilalayo sila, itatakas sila, poproteksyonan sila mula po sa kasamaan. Kaya po ang conclusion po ng prophet na ito, mga kapatid ko kay Kristo, ay magkaroon dapat ng assurance ang mga tao na i-reconcile ang kanilang sarili kay Yahweh. Dahil ito po ang magbabalik ng kapayapaan sa kanilang bayan, hindi lang sa kanilang lugar, kundi sa kanilang puso at isipan. Amen? Alam niyo, pag ang ginagawa kasi natin ay alam natin labag sa kalooban ng Diyos, yung guilt nun ay patuloy kang ihaan. Hindi ka papatulugin. Maaaring natakasan mo yung taong na paggawan mo ng masama, maaaring na-scam mo siya, maaaring na-isahan mo siya, or
or kung ano pa man, pero yung kapayapaan sa iyong isip at sa iyong puso, nawawala. Amen? Meron nga po akong nabasa eh. Kapag ang isang bagay na meron ka at kinoconsume na nito ang peace of mind mo, masyado nang mahal yun. Parang ibig niyang sabihin, kunyari, bumili ka ng kotse, pero wala ka namang kapayapaan sa paghuhulog. Di kayo makahulog mag-asawa kung paano mangungutang para hindi mahatak ng bangko. Masyado nang mahal yun kasi kinonsume niya na pati yung kapayapaan ng iyong isip. Nag-aaway na kayo mag-asawa kasi sabi ko sa'yo, huwag kang kumuha ng brand new, dapat second hand na lang. Kapag ganun ang pagdating, masyado nang mahal. Amen? Anything na umaagaw po ng kapayapaan natin ay masyado na pong mahal ang kapatid ko kay Kristo. At masyadong malaki ang pagbabayad natin. Kaya nga po, ang tunay na kayamanan galing sa Diyos ay walang kalakip na kapighatian, walang burden na ibibigay. Amen? Yun yung tunay na blessing mula sa Diyos, mga kapatid. Amen po? Kaya alam niyo, minsan may mga tao na marami silang handa, pero meron pa rin parang kulang, may longing pa rin. Kasi wala yung tao na gusto kong makasama. Kahit buong barangay niya na ang nandoon, meron pa rin siyang isang taong hinahanap. Amen? Kaya yung mga kamag-anak ko rin, ba naman palang gusto mong kasama, uuwi na lang kami. Minsan may mga ganun kahit sa mga magulang 5 ang anak, nandoon yung 4, ang hinahanap yung isa. Kaya tuloy yung 4, nagtatampo, di alis na lang kami, yung isa lang pala ang laging may longing Kaya nga, ang happiness mababaw. Dahil nakadepende ito sa circumstances, mga kapatid. Pero yung rejoice, yung joy na mula po sa Panginoon, kahit gloomy, kahit may violence, kahit may war sa paligid, meron ka pa rin joy sapagkat alam mong hindi ka pababayaan ni Yahweh. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kahit may utang, sinasabi mo sa iyong sarili, makakabayad ako bago matapos ang taon ako, makakabayad ako. Pag di ako makabayad next year ulit. may joy pa rin. Hindi nawawalan ng pag-asa. Amen? Mawalan ka na ng handa, ng hamon, ng regalo, ng love life, pero yung pag-asa, yun ang hindi po dapat mawala. Amen? Now, dito na po sa second reading, kung ating pong babalikan, meron pong relationship na gustong i-establish si Paul sa mga Kristiyano, mga kapatid. Ito pong si Paul, alam po natin na marami siyang mga churches na naitanim. Marami siyang mga iglesia na itayo, mga kapatid ko kay Kristo. Pero sa kabila po ng lahat po ng effort at mga hard works itong si Paul, marami pa rin pong mga Pharisees ang kumakalaban sa kanya at gusto siyang ipapatay, mga kapatid. Amen? Hindi po lahat ng tao natutuwa sa mga mabubuti natin ginagawa. Amen? Hindi po lahat ng tao kapag ikaw ay nagagamit ng Panginoon ay natutuwa. Meron dyan gusto kang pabagsakin. Pero, eto pong si Paul, kahit alam niyang meron siyang trial, meron siyang hearing, mga kapatid, ang panalangin niya pa rin ay ang mga mananampalataya na huwag pang hinaan ng loob kahit ganun yung kanyang kalagayan. Ganun katinding leader na pong si Pablo. Bagamat dumadaan siya ng trial, pero hindi niya gustong maging burden sa iba. Amen po, mga kapatid. Kasi alam natin na lahat ng tao may kanya-kanyang mga struggle na hinaharap sa buhay. Tapos ikaw naman panay ka rin tayo. Magpapatotoo ka, sa halip ng ipatotoo mo ay
kabutihan ng Diyos, kadakilaan ng Diyos, ang pinabuto ko, puro problema. Diba? Nakulong ang anak mo, nakabangga, diba? May ganitong kung ano-ano mga problema, ay mga tao tuloy, sa halip na uuwi, may joy, tears of joy. Amen. Amen po. So alam ni Paul na kailangan niyang i-boost yung confidence ng mga mananampalataya, ng mga believers, mga kapatid, na kahit gano'n yung kanyang kalagayan, ang iniisip niya pa rin ay ang mapabuti yung iglesia, yung mga tao na nilukuhan niya pagdating po sa gospel ng Panginoon. Kasi alam niyo, mahirap kasi na ikaw yung nangaral, tapos hindi nila nakikita sa iyo yung good example. Amen? Mahirap yung nagpipreach ka, pero yung preaching mo ay salunga sa iyong lifestyle. Mahirap yun. Hindi mo pwedeng dayain ang tao eh. Mararamdaman po nila kapag genuine kang magsalita. Alam nila yun, mararamdaman po yan ng tao. Kaya minsan may mga speaker na lapitin ng tao. Meron naman na walang lumalapit. Kasi yung gesture niya ay parang ang hirap niyang lapitan, napaka-suplado. Nararamdaman po yan ng tao eh. Amen? Now, ina-encourage ni Paul ang mga mananampalataya to rejoice without any walang tawag nito. Kalimutan ko na naman yung term eh. Yung maging mabait ka pa rin kahit hindi sila mabait sa'yo. Parang gano'n. Kasi madaling maging mabait kapag mabait din sila. Pero extra challenge kapag mabuti ka pa rin tao, sinisikap mong maging mabuti sa kabila ng ikaw ay kanilang inuusin. Amen, mga kapatid? Nire-remind po tayo ni Paul na maging kind pa rin. Huwag po natin hayaan na yung mga taong nakapaligid sa atin ay maapektuhan yung kabutihan ng loob po natin. Kasi kunyari, ganyan ka pala, abusado ka pala. Sige, dahil sa ginawa niyo yan, yung dating maamong tupak, ngayon ay magiging mapangis na lobo. Huwag mong hayaan maging gano'n. Kasi po, yung pagiging yung kagalakan po natin ang mag-e-establish, mayari, kahit pinapersecute ka, ipinakulong ka, kagaya ni Paul, pero meron ka pa rin genuine joy coming from your heart dahil kay Lord. Ito yung magde-define sa'yo at mag-e-enlighten sa mga persecutor mo na iba talaga kapag naglilingkod ka sa Diyos. Kasi kung sa mga makamundo, pag ginawa ng masama, magpaparagayan, magkakasuhan, ikaw, ang igaganti mo pa rin, ipapanalangin mo siya. Ang taong ito ay, nasa madilim pa na yugto ng kanyang buhay. Kaya ako na kay Kristo, ako ang lubos na uunawa sa kanya. At hindi ko hahayaan na yung kanyang hagaspangan ng ugali ay maapektuhan. Amen? Kahit po ako, may mga kasamaan ako na minsan pag may mga joke-joke minsan mawala sa ulo. Minsan yung mga biro nila ay hindi maganda. Naalala ko pa nga nagkasakit yung anak ko. Nag-uusap kami ni Brother Justin noon, kinakamusta ni Brother Justin yung anak ko. Sabi ni siya pa yung head doon. Brother Mark, kamusta naman po yung anak niyo? Sabi ko, okay na po sir, nakalabas na ng hospital. Bigla ba naman may sumabat na preacher na hindi mo siya tinakaroon. Bigla lang siyang sumingit. Dapat talaga. Hindi lang isa ang anak. Dapat dalawa. Para pag namatay yung isa, may isa pa. Yung ganun ba na? Parang, gets ko naman yung point niya, pero hindi
parang hindi swak yung timing niya. Kaya, nagkatinginan na lang kami ni Justin. Ni Sir Justin pa. Ni Brother Justin. Nagkatinginan na lang kami kasi hindi niya rin siguro nagustuhan. Di ba? May mga ganun talagang tao na ano yun kayo, ano tawag ito? Di-trigger ka. Pero hindi dapat kasi ang dapat natin paghariin sa ating puso ay si Kristo. Amen po mga kapatid? Now, balikan po natin yung central message. Ito pong si John. Ang message niya talaga is to prepare the heart or to prepare a nation for the Lord. Ipinaghahanda niya ng isang bayan ang ating pong Panginoon. Although, kinikriticize si John ng karamihan dahil nga sa kanyang aggression, alam niyo naman, masakit magsalita si John eh. Lumapit sa kanya yung mga Pariseo, yung mga Sadducees, sinabihan niyang brood of vipers. Kasi alam niya, mga ulupong talaga eh, lalo na sila Caiaphas and Annas, mga ulupong talaga yun. Kasi yun ay inilugar lang, nilagay lang sila doon ng Roman authority sa loob ng templo para maging espiya. So itong dalawang high priest na ito, ang loyalty talaga nila, hindi sa Diyos eh. Ang loyalty nila nasa Rome. Amen. Kaya tinawag po ito ni John na mga ulong dahil yun naman talaga ang totoo, mga mahilig silang bumulong. Mahilig silang pag alam nilang may namumuong tensyon, may namumuong rebellion or threat against Roman government, sila agad yung bumubulong sa mga authority para masugpo agad yun, mga kapatid. Amen? Although just preaching was characterized by criticism, pero according to Luke, good news pa rin yun. Kahit ang kanyang pananalita ay mapali. Bakit po mga kapatid? Dahil ang ina-announce niya ay ang arrival o pagdating po ng Messiah that will initiate new reign of forgiveness, healing, and salvation. Bagamat masakit magsalita si Juan Bautista, pero ang kanya pong mensahe ay pagpapatawad, kagalingan, restoration mga kapatid, at kaligtasan. Bagamat masakit magsalita yung si Juan Bautista. Okay na yun. Kaysa naman joker, kaysa naman entertainer, na tuwa yung mga tao, tawa sila ng tawa, pero hindi talaga na ipahayag yung mensahe ng Diyos. Mas gugustuhin ko lang masakit siya magsalita, basta totoo yung kanya pong sinasabi. Amen, mga kapatid? So, ano po ba yung Greek meaning ng repentance? In Greek word, it means metanoia. Ang ibig sabihin po ay change of mind, mga kapatid. Or radically speaking, life changing, involving a twofold turning away from sin and moving toward to God. Yun yung sinasabi ko kanina na pag nag-repent ka, lalayo ka na sa kasalanan para mapalapit ka sa Diyos. Amen? Hindi ubra yung titigil ka lang, after a couple of months, mamimiss mo ulit. Titigil ka sa paninigarilyo. Tapos, 550 na. Bilis. Bilis na oras. Titigil ka sa paninigarilyo ng Yossi. Tapos, nag-turn ka naman sa vape. Ganun din. Addiction pa rin yun eh. Nagkaiba lang ng amoy. Diba kasi yung Yossi, talagang mabaho. Yung vape, kahit pa paano, amoy pabango sa kwarto. Amoy yung mini-spray na gano'n. Pero, pag di mo kayang kontrolin, alipin ka pa rin ng bagay na yun. Amen?
Tumigil ka na halimbawa sa pakikipag-flirt, pakikipag-chat. Pero di mo naman binablock. Hindi ka lumilipat ng ibang bahay. Eh di mahahanap ka pa rin. Hindi ka nagpapalit ng SIM card. Eh di makakonta ka pa rin. Kasi kung talagang gusto mo nang lumayo, bukod sa ikakap mo na yung connection ninyong dalawa, communication, talagang hindi ka na magpapakita. Amen? Eh wala iba nagpakita pa Ano bang tawag doon yung yung maghihiwalay na yung parang close na yung tawag doon yung close yung dangerous mga kapatid. Amen? So, ito po si John, ini-insist niya na ang tunay na genuine repentance ay nakikita po sa bunga. Amen? Kaya sabi niya doon sa mga tao na lumalapit sa kanya, sabi niya doon sa mga tax collector, huwag kayong labis-labis maningil yung tama lang. Kasi yan kayo sa inyong sahod. Ganon din po yung mga soldier. Di mga soldier na ito, hindi naman talaga sila Roman soldier. Mga Judean men din to na kinuha yung service. Kaso lang, galit sa kanila yung mga kababayan nila. Kasi yung kanilang loyalty, yung kanilang paglilingkod ay nasa Rome. Kaya sabi rin ni John, huwag kayong mag-aayos ng masama para lang extra income kayo, huwag kayong magkakalimbala. Huwag nyo pagbintangan yung mga napaglilihinan ninyo para tumaas yung ranking ninyo. Masayahan na rin kayo sa inyong mga sinasahod. Contentment is the key. Amen? Kasi ang darating na tagapagligtas, hindi naman maringan na hari Hindi nakasakay sa makinsip na kabayo. Kundi ang kanyang mensahe ay napaka-simple. Dumating na ang paghahari ng Diyos sa puso ng mga tao. Hindi earthly kingdom, mga kapatid. Amen? Mahalaga talaga, yung magkaroon tayo ng kagalakan galing sa Panginoon. Kasi kapag meron tayo doon, hindi man tayo ganun kayaman, pero may kasiyahan tayo sa ating puso. Amen? Sabi nga ng asawa ko, gusto mo bang kumuha ng bagong motor? Siyempre naman. Pero, wag. Kasi, may mga anak na tayo. Diba? Dalawa naman ang motor, may pagtsagaan mo na lang. Kumbaga, pwede ko naman unahin ang sarili kong, luho. May nagagamit pa naman ako, yung mga tumatakbo pa naman. Maandar pa naman. So, okay na yun. Dati kasi nung wala pa akong asawa, gusto kong pumulekta ng motor. Hindi na GF kasi binabasted naman ako Motor na lang. Ngayon, nag-asawa na ako. Inaano ko siya, binibiro ko siya, sabi ko, kasama ko kumuha ng brand na motor. Pero lalo talaga akong palak. Kung may extra, hindi okay. Pero, ko lang yung biro ko lang sa kanya. Papatotohanin niya. Sabi ko, wag kasi, may mga maliliit pa tayong anak. Ilagay na lang natin sa ibang bagay na mas mahalaga. Amen? Nakamotor ka nga, bago, tapos every month naman, may problema ka ng panggulo, nawalan ka ng kapayapaan sa isip, iwag na lang. Amen? So, ano talaga masaya ka. Hindi ko sinasabi huwag kang mag-strive. Hindi ko sinasabi huwag kang mangarap, ha? Ang sinasabi ko, kung hindi pa kaya abutin, huwag mong ipilit. Kung ano yung meron tayo ngayon, ipagpasalamat natin sa Diyos at masiyahan tayo. Amen? Kung ano yung trabaho natin, masiyahan tayo. Kung ikaw ay teacher, edi magturo ka ng maayos. Gampanan mo yung dapat mong gawin. Diba? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa office,
Gampanan mo ng maayos. Kasi ang hirap kaya mag-apply ng trabaho sa totoo lang. Tapos, kung natanggap ka na, ang gagawin mo, puro reklamo. Eh, ang daming nangangarap ng posisyon. Di ba? Ako, maraming nangangarap ng pagiging preacher. Pero hindi yun madali. Katotoo lang, may nagsabi sa akin, Brad, alam mo yung ginagawa mo, gusto mo yun, pangarap mo yun. Sa loob-loob mo lang. Subukan mo para malaman mo. Kasi hanggat hindi mo nararanasan. Kaya ako, nakailang ayaw na ako eh. Umayaw na talaga ako, umalis na talaga ako. Bandang ulit, bumalik pa rin ako. Kasi dito talaga ako nilagay ng Lord. Amen? Kung saan ka tinanim, doon ka lumago. Bloom where you are planted. Kasi kapag nasa maling paso ka, maling lagayan ka, manuluhay ka talaga. Ako, 7:57, natapusin na talaga natin. Now, ano po ang mensahe ko nitong si Juan? We are called to a change of heart and life. Tinatawag tayo ng ebanghelyo nito para pagsisihan ang ating pong mga kasalanan at upang magbago. And also, we need to remember that we are like John the Baptist na tagapaghanda po sa daraanan ng Panginoon. Ang mensahe po nito ay inilaan upang ang tao ay manumbalik sa relasyon sa Diyos. Gaano man po tayo masama, gaano man po tayo kahuli, tayo po ay tatanggapin ng ating Panginoon. Tayo po ay magsitayo sa kanyang presensya. Lumapit tayo sa ating Ama na bagamat maliit lang ang mga portion na kaya natin ibigay, ang ating broken vessel, ang ating basag na puso, ang ating mga buhay, ngunit tatanggapin niya ng Panginoon basta nagmumula sa ating kalooban. Oh, hallelujah. Come to the Father. Gamitin po natin ang sandaling ito upang muli panariwain natin kung paano tayo tinatawag ng Panginoon na manumbalik muli sa Kanya. Hallelujah. For the world began, you were on His mind, and every tear you cried is precious in His eyes. Because of His great love, He gave His only Son, and everything was done so you would come. Nothing you can do, nothing you can do.
gaano man po kami karumi, gaano man po kadami ng mga kasalanan po aming nagawa, ano man po yung mga naging shortcomings namin, Panginoon. Ngunit hindi niyo po hinayaan na mawalan kami ng pag-asa. Hindi niyo po inalis ang kagalakan sa aming mga puso na makapagbago sa kabila po ng mga hindi magagandang pangyayari sa aming buhay. Kami po ay nakapagpapatuloy hindi dahil sa aming lakas, kundi meron kang kagalakang inilalagay sa aming paglilingkod, Panginoon, na hindi kayang tumbasan ng any amount ng anumang sweldo, Panginoon. Nasabing kami po ay nakapagpapahayag ng iyong salita, nakakaawit ng mga papuri, nakatutugtog sa iyong gawain, Panginoon, nakapaglilingkod ng buong puso, ay meron po kami kagalakan nararamdaman, Panginoon. Meron po kaming kasiyahan sa aming mga ginagawa. Salamat, Lord, dahil sa kabila po ng makulimlim na mga pangyayari po sa aming mga buhay, kagaya po ng bayan ng Israel, pero ipinangako niyo pong darating ang liwanag, ang isang Kristo na magliligtas po sa kanilang bayan. Salamat, Panginoon, dahil iniligtas niyo rin po kami at binigyan po ng pagkakataon na ang mga limulik po nating pamumuhay ay maituwid. At binigyan niyo kami ng pagkakataon na makapagsisi sa aming mga kasalanan and once again, ma-establish namin ang relationship sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga salita mo na nagpapatibay, nagpapalakas ng aming kalooban. Salamat dahil meron kaming Diyos na malalapitan. Ikaw si Yahweh Shaddai. Come to the Father, though your gift is small, broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of His word, the power of His blood, everything was done so you would come. Come to the Father. Come to the Father. Though your gift is small, broken hearts, broken lives, He will take them all. Thank you, Jesus. The power of the word, the power of His blood, everything was done so you would come. For the last time, come to the Father. Come to the Father. Though your gift is small, broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of the word, the power of the word, the power of His blood, the power of His blood, everything is done. Everything was done so you would come. Everything was done. Everything was done so you would come. Everything was done so you would come. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. At itaas po natin ang mga bagay na nais natin pabasbasan sa Panginoon. Lord, pagpalain niyo po anumang mga bagay na itinataas ng aking mga kapatid, mga prayer requests, langis, tubig, bag, wallet, cellphone, Panginoon. Pagpalain niyo po anumang bagay, mga requirements sa mga trabaho na kanilang papasukan, Lord. Anything, mga religious articles, ay inyo pong basabasan, Panginoon. Sa lahat ng mapupulasan ng langis, makakainom ng tubig, anumang pong mga karamdamang iniintay dumagoy, ang kalakasan, himala ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Hindi po ang mga prayer request, bago ng mga panalangin na kasulat, kahilingan, Lord, hindi man magkasya sa papel, Panginoon, ngunit alam namin that your grace is sufficient for us.
Hindi man luho ang ipinagkakaloob niyo, ngunit lahat po ng aming mga pangangailangan ay inyo pong ipinoprovide. Kaya lahat po ng kanilang mga makayanang ihandog sa hapon ito, Panginoon, ikaw na po ang siyang bahalang magbalik ng siksik, tiglig at umaapaw na biyaya sa kanilang buhay. Pati na rin po ang mga pamilya nila, Lord, lalo na po ang mga hindi pa nila nakakasama sa gawain nito, Panginoon, ay abutin din ng iyong paghimalang kamay at itouch ang kanilang puso, ang kanilang isipan, ang kanilang pagdinig, na sila po ay tumanggap ng mabuting balita. Bless you po ang mga workers sa lugar po na ito, Panginoon, at ang inyong manunugto at ang inyong mga pang-aawit, Panginoon, pati na po ang mga nagpipinance para sa gawain ito. I-bless niyo palagi ang kanilang mga buhay. Ilayo sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman, mga aksidente, at palagi niyo pong gabayan ang inyong mga lingkod na ito. Dalangin namin, Lord, na sa susunod na taon ay mas lalo pa pong lumago ang iyong gawain sa lugar na ito. Hindi lang sa bilang, hindi lang sa attendees, Panginoon, hindi sa lalim ng pagkakakilala natin sa iyo, Lord. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, ang salamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagmalayan tayo lahat ni Yahweh El Shaddai.